Kapag Spain ang travel destination, siguradong nangunguna sa bucket list ang #1 tourist attraction dito, ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona. Pero para sa mga Katoliko, higit pa ito sa isang pasyalan. Dahil inialay ang kamanghamanghang istrukturang ito sa banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Sa maniwala kahit sa hindi, may bahagi sa higanting simbahang ito ang Pilipinas. Yan ang higanting taklobo o giant sea clam na mula sa ating karagatan. Hindi lang basta pang disenyo, kundi bilang sisidlan ng agwa bendita o holy water kung saan nagaantanda ng krus ang mga mananampalataya. Kasama raw ito sa orihinal na konsepto ng yumaong arkitekto ng simbahan na si Antoni Gaudí. Ayon sa historia na si Tyrone Nepomuceno, may malalim na kahulugan ng shell o kabibe sa Kristyanismo. Ang shell ay simbolo ng pilgrimage. Ginagamit ang shell hindi lang sa pagbabaptize ng mga pare. Ginagamit din ang shell upang manglimos ng pagkain, ng tulong. Ibinilin umano ni Gaudí bago siya yumaon na ang mga taklobo mula sa Pilipinas ang gamiting pila de agua bendita o sisidlan ng holy water dahil sa angking ganda nito. Kilala kasi ang Pilipinas na isa sa pinakamaganda na nasakop ng Espanya. Sabi nga nila, di ba, Pearl of the Orient Seas. Si Antonio Gaudí bilang isang Catalan-Spanish, alam yan, they are aware of the Philippines. At maraming makukuwang mga kabibe at iba pang shellfish dito sa Pilipinas. Noong 2010, naisa katuparan ang hiling ni Gaudí sa kanyang disenyo nang ipagkaloob ng Pilipinas sa Basilica ang 6 na higanteng taklobo. Mula umano ang mga higanteng taklobo sa West Philippine Sea at Sulu Sea. At matapos ang 144 na taon, pinasinayaan ang Basilica de la Sagrada Familia ni Pope Leo XIV mismo. Pero ang ganda o sarap man ng ating mga yamang dagat, hindi lang para sa dekorasyon o para lang sa mga nakakaangat sa buhay. Napadpad na rin ito sa lansangan. Ito ang trending food spot ngayon dito sa Maynila, ang Fusion Alley. Kahit saan lumingon, ano man ang craving, malamang sa malamang, meron yan dito. Yes mga ka-wonder, nandito tayo ngayon sa kung saan ay pinupuntahan lahat ng mga tao at dinadayo talaga, especially lahat ng mga vlogger. Paano namang hindi nyo pupuntahan? Siyempre, isang damakmak na pagkain at parang unlimited at hindi nauubusan. At hindi lang yun, mabibili nyo to sa murang halaga. Mga ka-wonder, tara let's! O yan na, pumipit-pit na siya. Itigman muna natin to. Wait lang, paborito ko kasi mais, guys. Maria, 10 yen, cheese going. Grabe! Dito sa Fusion Alley, ang pagkain dati sa mamahaling restaurant lang matitikman katulad ng scallops, pwede nang pagpiestahan sa kalsada. Kung bibilhin ito sa palengke, ay aabot ng 160 pesos ang kilo. Dito sa tindahan ni Rem, matitikman ang scallops sa halagang 115 pesos, 10 piraso na. Ito na mga ka-wonder, ito na yung hinahanap ko kanina pa. Siyempre pa ang pinaka-paborito ko na cheesy scallop. Yes Ay, po. not bad ah. Opo. Saka maano, mura. Opo, opo. Alam mo ba, sa restaurant, lagi ako mo-order niyan. Opo. Paborito ko kasi mga shells. Talaba, tahong, tulya, halaan, mga scallops na ganyan. Dati po akong chef sa hotel po. Ang mahal po kasi, pag po sa hotel, buffet po, kaya a la carte po, aabot na po siya ng 1,000. Kaya naisipan ko po, sabi ko, subukan ko po dito sa kalsada magtinda. Patitikman ba ng taong bayan kung ano yung Yes, tama. abot kaya. Kumbaga parang pangmasa na na presyo. 'Yon. Sagana naman sa scallops ng Pilipinas. Sa katunayan, meron nga tayong tinaguri ang scallop capital ng bansa, ang Gigantes Island sa Iloilo. Pero sa kabila ng masaganang bilang nito, ang katumbas nitong halaga, nakasalalay sa panganib na kinakaharap ng mga maninisid. Karamihan sa portion dyan ay yung tinatawag natin na Visayan Sea. Ang areang ito kasi ay very conducive sa population ng mga scallops. Okay mga ka-wonder, ngayon susubukan na natin magluto ng
cheesy scallops at tuturuan tayo ni Ate Rem. Sasalansan po natin siya ng... Pag ganun, pasalansan. Patuwid po. Sige po, try nyo po. Okay, dito tayo kukuha. Opo. Mga nakakailang kayong ganito scallops sa loob ng isang araw? Mga ano rin po kami, 20 kilos, 25 kilos. 20 kilos. Sunod naman, titimplahan ng pampalasa. At syempre, ang pinaka-importante, say cheese! Game face on, di ba? Para cheese talaga ang scallops natin. And then, butter. At ayan, hinihintay na lang nating maluto. Mga ka-wonder, it's Sticky Man time! Guys, oh. Rekta. Scallops. Cheesy scallops. Sarap. Sarap. Thank you po. The best. Sarap na sarap kay Empoy ha, pero tingnan nga natin, sino kayang mas cheesy? Ang scallops na yan o ikaw? How is it? Ate, happy ka ba? Kasi kahit asar na asar ako sa'yo, gusto pa rin kitang daanan. Boom! Ate, sino mas cheesy? Ito? Aba, iba talaga karakas mo, Empoy. 1 point for Empoy. How is it? Nice. Nail cutter ka ba? Mahaba kasi kung ko eh. Ala, di ba? Sino mas cheesy? Ito o yung pick-up line ko sa'yo? Ito, no? Alam ko naman. Yun lang, Empoy, kung ano-ano kasi yung sinasabi mo. Ang yamang dagat ng ating bayan, for everyone yan. Sa karagatan ng bayan ng Lopez Haina sa Misamis Occidental, hindi raw lahat ng matinik iniiwasan. Ang thought process kasi ng mga mangingisda rito, sumisid sa kaila-ilaliman para lamang sa lamang dagat na kung tawagin, saang. Gaya ng mangingisdang si Ranilo, na halos 3 dekada nang sumisisid ng saang sa kanilang lugar. Ang lamang dagat na ito, bukod sa panlaman tiyan, pinagkakakitaan din. Pag may nag-order sa amin, ganon, ibibinta namin. Dati ang saang balde noon, mga 500. Pero ngayon, sir, mahal na talaga. Isang balde, 1.5 na. Sa unang tingin, mapapaisip talaga kung ligtas bang kainin ang kabibing saang. Ang itsura kasi ng shell nito, matitinik at parang may sungay. Spider conch kung tawagin ito sa Ingles dahil sa itsura nito na mukhang mga paa ng gagamba. All set na si Ranilo, kaya good to go na siyang maghanap ng mga saang. Ang tanong na lang, saan? Bago sumisid si Ranilo, sinisilip muna niya ito habang palutang-lutang sa dagat. At kapag may nice pata na, target lock na sa saang. Maliban sa matinik na kabibe, defense mechanism din ng mga shellfish gaya ng saang ang pagtatago sa mga bato o buhangin. Pero mga ka-wonder, higit pa sa masarap lantakan, ang shellfish gaya ng saang naging mahalagang bahagi rin ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Kasi ang shells, medyo mahirap yung makuha kaysa sa mga ibang resources. Kaya kung halimbawa, ikaw ay pangkat etniko na nagmumula sa mga matataas na lugar at meron kang shells, ang tingin sa'yo, mayaman to, ma-influensya to kasi meron siyang access sa shell.
Sa araw na ito, ang saang na nakuha ni Ranilo pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Lilinisin muna ang mga ito. Dapat kiskisan yun ng kutsilyo yung mga lumot para malinis talaga yon. Saka pakukuluan na ang mga saang. Manggata na po tayo ng ginataang saang. Una munang gagamiting panabaw ang ikalawang gata. Saka ilalagay ang ibang sangkap gaya ng sibuyas, bawang, luya, sili, leeks at basil. Siyempre, hindi mawawala ang saang. Idadagdag ang kalabasa. At panghuli, ilalagay ang kakang gata. Hello mga ka-wonder, naluto na po ang ating ginataang saang. Masarap talaga. Medyo manamis-tamis. Masarap talaga. Hindi mo maipaliwanag yung lasa. Ang saang, mataas ito sa protina. Ito ay nakakatulong sa ating pag-build ng muscles. Ito rin ay nagtataglay ng iron para sa ating magandang pag-form ng red blood cells. Meron din siyang B12 na nakakatulong sa ating nervous system, sa ating mga nerves. At meron din siyang zinc at selenium na tinatawag nating mga antioxidants. Ang saang, saan ka naman nakakita ng laman dagat na nakakatakot ang itsura. Masarap talaga. Pero puntirya sa pusod ng dagat dahil sa nakakubling sarap nito sa kabibe.